Today po pag-usapan natin bakit nga ba consider na luckiest plant itong ating millionaire snake plant ngayon 2025. Saan to magandang ilagay, bawal ilagay, at ano ang simbolismo nito at mga halaman na bawal itabi dito sa ating snake plant or millionaire snake plant. Hi mga besh! Kamusta po kayo? Welcome back po sa aking channel. Sa mga bago po sa channel ko, I'm Awi. At kung mahilig kayo sa halaman, don't forget to subscribe to my YouTube channel at hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ina-upload ko. Ina po natin pag-usapan bakit nga ba kinukonsider na luckiest plant in 2025 itong ating mga whale fin or itong ating millionaire snake plant. Okay, ngayong year of the 2025, napakasimple lang po. Ngayon ay year of the wooden snake. Pag sinabing wood, yan, kinokonekta yan lagi sa halaman, sa mga puno, sa nature natin. Kaya po, itong ating millionaire snake plant ang luckiest plant ngayong 2025. Ngayon, baka itatanong niyo sa akin, bakit hindi yung ibang snake plant like yung mother-in-law stang na merong yellow sa kanyang edge? Kinoconsider po kasi itong luckiest plant compared dun sa mother-in-law stang dahil sa shape ng kanyang dahon. Itong pong ating millionaire snake plant, kung mapapansin nyo, para siyang palikpik ng whale. Yan. At iba yung shape ng pagtubo ng kanyang dahon, habang lumalaki, para siya nagiging pang-soup ng spoon. Yan. Parang talagang pansalaw ng mga blessings. Sa iba naman, para nga daw po itong shield, na napakalaking shield. Kasi mapapansin nyo, iba talaga yung shape ng dahon, katulad nito. Yan. I-video ko nila na malapitan para makita nyo. Iba yung niya para siyang pa-oblong tapos pasalo. Unlike doon sa mother-in-law stang na manipis, going upward. Parang silang going upward pero iba yung shape. Mas malaki yung shape nitong ating millionaire snake plant. So, alam naman natin sa feng shui, the more na mas malaki, mas maraming blessings yung darating sa atin. Now, let's go to symbolism. Sa symbolismo naman po, according sa Chinese, syempre lagi nito naririnig na ito ay sumisimbolo sa kasaganahan at kayamanan. Kaya magandang itong ilagay sa ating front door pang-attract ng swerte para mas marami yung blessings na darating sa ating buhay. Pero sa African folklore yan, ngayon ko lang din ito naririnig na meron din pala silang paniniwala na ito naman pong ating mga millionaire snake plant ay panangga or shield against evil spirits or mga evil eyes. So, sa mga taong may mga inggit sa inyo na hindi nyo naman maiiwasan, magandang ilagay ito sa front door nyo para bago pumasok yung mga taong may mga masamang iniisip sa inyo, may mga masamang hangarin sa iyo, nag-wish sa inyo na hindi maganda, madisgrasya nila, malugi sila sa negosyo. Ito yung nila, kumbaga shield nila, pang taboy nila. At bago pumasok yung mga tao na may mga samang balak sa inyo, kumbaga kini-cleanse na nila yung mind nila na hindi rin matuloy. May mga, di ba, ewan ko kung nabibinig ito o naranasan nyo na may mga taong kahit hindi nyo kilala, di ba? Minsan parang may bad energy silang dala. So, bago pumasok sa loob ng inyong bahay, itong mga taong to may mga bad energy na dala, yan, kini-cleanse na po nila sa labas itong ating mga whale fin bago pa pumasok sa ating bahay para tuloy-tuloy po ang swerte. At bakit nga ba yung mga daming tao ngayon ang naniniwala din sa pampaswerteng ito? Dahil ako, napapansin ko marami na rin po kasi talagang taong hindi may iwasang malugi sa negosyo. So, kumbaga, pang-afflict din nila itong mga snake plant, di ba? Kumbaga, ito yung nagbibigay sa kanila ng hope din, na baka wala namang masama, di ba? Kung sisipagan nila, maglagay din sila ng mga snake plant sa front door nila, baka nga dumating din yung swerte sa kanila. Now, let's go to proper position po ng ating mga snake plant. Magandang itagay po ito unang-una sa ating front door na nabagit ko kanina. Dahil ito po ay nagbablock ng negative energy at nag-attract ng positive energy para sa tuloy-tuloy na swerte. At kung gusto niyo naman po naging maganda ang career niyo, maganda ang magkaroon kayo ng promotion, maging magandang takbo ng inyong trabaho, ayan, magandang ilagay po naman ito sa southeast corner ng inyong bahay.
Ngayon, kung gusto niyo naman pong ayaw niyo nagkakasakit, maging maganda ang harmony, magkaroon ng harmony sa inyong bahay, maging maganda ang pagsasamahan niyo ng pamilya, maganda naman po ito ilagay sa east corner ng inyong bahay. Ayan. At least, ang daming natin pwedeng paglagyan. At kung kayo naman po ay may hika at nahihirapan kayong matulog, maganda rin po itong ilagay sa inyong bedroom. Dahil ito po ay nagre-release ng oxygen 24 hours at nag-purify ng mga toxins sa hangin na pwede pumalanghap at makaapekto sa ating baga. Yan, lalo na dun sa may mga allergies, ayan. Kasi ito po ay nag-remove ng mga chemicals na hindi natin nakikita na mga ginagamit natin, like yung mga perfumes, pag nag-spray tayo, di ba yung fumes na sasama sa hangin, minsan yes, mabango, pero minsan nakakasama din po, lalo na sa mga allergy, at even yung mga i-spray natin na kung ano-ano ginagamit natin, kahit yung mga alcohol nga, meron din yung mga impurities na pwede natin na makasama. So, yan, ina-absorb po yan ng ating mga waving or snake plant. Kaya magandang ilagay ito, hindi lang actually sa bedroom nyo, kahit po sa mga sala nyo. Ngayon naman, pag-usapan natin saan ba ito bawal ilagay. Ito naman po ay according sa science, generally, hindi ito sa mga expert na sa snake plant. Bawal po daw ito ilagay sa ating bathroom dahil napaka-humid doon, maraming moist. So, may tendency na mamatay yung ating snake plant, itong millionaire snake plant natin. Diba? Yun naman po yung iniwasan, yung mamatayan tayo ng mga lucky plant. Kumbaga, considered ito na bad luck. Pero doon sa mga hindi naman po naniniwala at nagtatribe naman po inyong snake plant, di huwag niyo pong alisin sa inyong bathroom. Ganun lang po kasimple naman yon. Yun ay, ako sinishare ko lang naman po kung ano yung mga nare-research ko. At dun sa mga naniniwala po dito. Ngayon, pag-usapan na po natin yung mga halamang hindi magandang itabi dito sa ating whale fin or ating mga millionaire snake plant. At una na nga po dito ay ating mga cactus. So, bakit nga ba may mga halaman na bawal itabi like itong cactus? Kasi ito pong cactus, may mga tinik yan. So, pwede magkaroon ng conflict dito sa ating snake plant o millionaire snake plant. Magkaroon ng conflict sa kanilang pagiging positive. Kasi nga ito po ay shield, di ba? Consider siyang nagbablock ng negative energy. Yung ating cactus, yung mga thorns siya pang shield din po yan. So, okay na po kung may snake plant kayo, snake plant na lang. Kung gusto nyo pang shield ang cactus. So, huwag nyo pagtatabihin para walang conflict po. Kasi nga, ang feng shui is all about balance, di ba? So, kung gusto nyo po, kung snake plant na lang. Huwag nyo itatabi dito yung inyong cactus. Ang susunod na halaman na hindi magandang itabi dito sa ating snake plant ay ito naman ating mga damcane. Itong damcane, magaganda rin yung mga dahon nito, At iba't iba rin yung mga pag-strikes ng mga sa dahon niya. At mostly may mga elephant's ear ba tawag doon, yung iba? Basta alam ko yung damcane Hindi ko alam kung ano yung other name niya, i-comment nyo na lang po. Yun nga, kasi itong damcane, kung mapapansin nyo naman, kapag tumubo naman to ng bagong dahon at habang lumalaki, diba, parang going upward din siya at talagang papawaw ka din naman. Baka naman po baka masapawan naman na po yung ating mga snake plant sa sobrang laki nito. Mas malaki pa nga actually, mas lumalaki yung dahon nun kumpara dito sa ating snake plant. So, hindi siya magandang itawid kasi baka hindi nyo na po mapansin yung ating, hindi na mag-i-stand out yung ating mga millionaire snake plant. Hindi nyo na rin po, kumbaga matabingan na po siya. Hindi nyo na mapapansin. Kaya hindi ito magandang itabi sa ating millionaire snake plant. At yung panghuli nating halaman na hindi magandang itabi dito sa ating millionaire snake plant o whale fin ay ito naman po mga golden photos, di ba? Nabanggit ko rin ito before kasi nga yung golden photos is binding. Yan, gumagapang siya. Kaya hindi magandang ilagay ito sa ating golden photos. Ito sa ko ba nabanggit yun? I think sa Japanese bamboo kasi pwedeng po mapalibutan yung ating whale fin, di ba? Hindi na rin siya mapansin, katulad ng damcane, hindi na siya nag-i-stand out. So yung role ng ating whale fin, hindi niya magagampanan dahil nabablock nung ating golden photos. So, kung may golden photos naman kayo, why not na ihang nyo na lang po yung halaman nyo
Diba? Huwag nyo na lang po ipasuot or itabi dito sa ating whale fin. Kayo mga besh, yan po nakalagay ang inyong mga whale fin o millionaire snake plant at ilang pots na po yung millionaire snake plant nyo at gano'n na ito kalaki. I hope nagustuhan nyo po ang topic natin ngayon at sana wag kayo magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy.